What's up mga kabransis? Good evening sa inyong lahat, Luzon, Visayas, Mindanao, sa lahat ng mga sumampalataya ng Panginoong Yesus. God bless sa inyong lahat. To God all be the glory. Praise the Lord. Praise to Jesus. Glory to God. Dakilain natin ang Diyos na buhay. Dakilain natin ang ating Panginoong Yesus na tagapagligtas, mga kabransis. Now mga kabransis, kumusta na naman kayo? No? At sana mga kabransis, sa aking pong hiling sa inyo na huwag ninyong ipagdamot ang pag-share sa atin pong video. Higit sa lahat, itong pag-subscribe, pag-like sa atin pong video. Bagamat ito po, kumbaga, hindi naman sa ibang mga tao talaga, ay talagang hindi po talaga sila interested, no? Hindi po interesado patungkol po sa salita ng Diyos. Ngunit mga kabransis, kailangan po nating maunawaan, maintindihan na ang mga panahong ito ay dapat na po ang bawat isa, bawat mga nilalang ay magkaroon na talaga ng response or kailangang responsive na po tayo sa Diyos dahil may nakikita na po tayo ng mga hindi po normal, no? Isang abnormal na pangyayari sa ating mundo, especially sa ating pong bansang Pilipinas na parang sunod-sunod talaga ang mga pangyayari na kung hindi man bagyo, lindol, no? Mga malalakas na lindol at maraming mga lugar talaga na nagsasuffer sa kaganapan sa mga pangyayaring itong calamity or disaster na niyanig po ang iba't ibang lugar sa bansang Pilipinas, no? Ngayon mga kabransis ay hanggang ngayon parang patuloy po ang aftershock sa lindol po doon po sa General Santos City, sa buong kontinente yata sa Mindanao, no? Sila po ay naka-experience talaga na malakas na lindol, no? Mga lugar sa Cotabato, sa Davao, marami talagang mga lugar na napinsala ang mga maliliit nating mga kababayan doon. Kaya mga kalahi, no, hindi na dapat na ang atin pong mga ugali ay lalong gumaspang, no, lalong pumangit, no, dahil po ay nasa huling araw na po tayo na kung saan may mga nakikita na po tayo na palatandaan. Dahil ito pong mga disasters or calamity talaga, ito po ay nakasulat na, no, dyan po sa the book of Matthew chapter 24. Kung babasahin natin ang buong kapitulo chapter, ngunit kahit dyan lang sa verse 1 up to verse 10, makikita po natin ang mga paalala, that is or reminder ng ating Panginoong Hesus ng mga disasters, mga gubat or yung giyera, digmaan, nations against nation, kingdoms against kingdoms, tapos mangyayari pong magugutom po ang halos lahat magugutom, famine, tapos mangyayari po talaga ang mga disasters, ito pong mga lindol, mga kalamidad, yung mga tribulation, no? Mangyayari talaga itong tinatawag na yung mga itong mga bagay na to, kaya lang ito po ay umpisa lang sa tribulation na parating. Kaya mga kalahi, ito po ang kailangan nating mga sumampalataya na mayroong Diyos, sumampalataya ng ating Panginoong Hesus. Hindi pa huli ang lahat na dapat sana, no, bigyan nating pansin ang mga payo o ang mga salita ng Diyos natin pong marinig, no? Bagamat ito po ay parang kumbaga nire-reject ng karamihan, no? Yung mga taong ayaw talagang magbago, mga taong ayaw kumikilala sa Diyos sa pamamagitan ng banal na kasulatan, that is which is the Bible, no? Hindi po kumikilala. Kaya ngayon mga kabransis, ito po ay magbibigay po ako ng warning na ngayong araw na to ay kailangang pansinin po ninyo ang mga aral, ang katuruan sa Biblia para po ay tayo po'y atin pong maranasan ang pag-ingat, ang gabay at patnubay ng Diyos sa ating buhay, no? Huwag ninyong kaligtaan mga kabransis, huwag ninyong ipagsantabi itong mga paalala, no? Itong salita ng Diyos mga kabransis. Mayroon po akong babasahin sa Biblia, mga ito po ang pinakapunto natin, ito po ang bigyan natin talaga na pagpaliwanag, diskasyon. Ito pong salita ng Diyos na nakasulat talaga sa the book of Deuteronomy, no? Dito po sa book of Deuteronomy, ito po ang Bible po natin mga kabransis. Ito po, babasahin po natin mga kabransis dahil mayroon pong paalala ang Diyos sa mga Israelita. At bagamat ito po ay Old Testament at ito po ay applicable din kahit sa ating panahon ngayon dahil hanggang ngayon ito pong salita na to
ito pong tinatawag na salita na to ay hanggang ngayon sa ating henerasyon ay ito po ay applicable dahil ito din ay nagpapatuloy bawal po ito sa Diyos, mga kabransis, no? Pati ang New Testament, marami po tayong mga ebidensya, marami po tayong mga salita ng Diyos na nagpapatunay na itong mga tinatawag Diyos-Diyusan ay na ito po'y karumal-dumal, no, sa Diyos, mga kabransis. Ito po babasahin ko, mga kabransis, ang banal na kasulatan para po sa atin pong kaalaman. Kung kayo man po'y mayroong Biblia, pwede naman ninyo akong sabayan. Kaya lang, ako na lang, no? Dito po, babasahin ko dito po sa Deuteronomy, ito lang po, no? Hindi na natin masyadong bigyan pa ng marami pang mga passage of scripture para hindi naman po tayo matagalan, no? Dahil alam naman natin na karamihan talaga sa mga unbelievers ay parang hindi interested, no? Patungkol sa salita ng Diyos. Kung ito po'y papahahabain po natin, ay malamang ito po'y hindi po talaga bigyan ng panahon. Maliban na lang sa mga taong malambot ang puso, mga taong may takot sa Diyos. Dito sa chapter 13, mag-umpisa po ako sa versikulo 1. Kung sa inyo'y may lumitaw na propeta o nagbibigay ng kahulugan sa panaginip at pagkatapos magpakita ng kababalaghan at hikayatin kayong maglingkod sa mga Diyos-Diyusan, huwag kayong makinig sa kanila kahit magkatotoo ang kanilang hula. Yaon ay pagsubok lamang sa inyo ni Yahweh. Kung talagang iniibig ninyo siya ng buong puso't kaluluwa, siya lamang ang inyong sundin. Magkaroon kayo ng takot sa kanya at sundin ninyo ang kanyang mga utos. Paglingkuran ninyo siya at manatili kayong tapat sa kanya. Sa versikulo 5, at ang propitang yaon o ang nagbibigay ng kahulugan sa panaginip ay dapat patayin, pagkat inuudyukan niya ang mga tao upang maghimagsik kay Yahweh na siyang nagligtas sa inyo sa pagkaalipin sa Ehipto. Hinikayat nila kayong iwan ang daang itinuro niya sa inyo. Yan ay masama at dapat ninyong iwasan. Yun, mga kabranches, talaga napakalinaw talaga noong lumang tipan. Talagang ito po ay bilin, utos po talaga ng Diyos. Yan po daw ay masama at dapat ninyong iwasan. Ano bang iwasan? Ang sinabi ng Diyos po dito, yung mayroong pong mga tao, ibig sabihin manghuhula, propita daw, ngunit hindi prophet ng Diyos, meaning propita ng huhula. Tapos sa kanya pong panghuhula o bilang isang propita, nagbibigay daw ng kahulugan sa panaginip. Ibig sabihin, nagbibigay daw, kung mayroon daw na naginip, ay bigyan daw ng kahulugan. Ibig sabihin, talagang i-interpret niya itong mga panaginip. Pagkatapos magpakita ng kababalaghan, iba pa pala itong mga manghuhula. So talagang mayroon talaga itong mga manghuhula. Mayroon talagang mga false prophet na talagang magbibigay ng panghuhula, magbibigay ng kahulugan ng panaginip, tapos daw magpakita daw ng mga kababalaghan, no? Ibig sabihin, gumagawa pa pala ng mga himala, no? Talagang tumitingala talaga ang mga tao sa gagawin ng mga false prophet, itong mga manghuhula, no? Magbigay pa ng kahulugan na panaginip ng tao noon. Sa Old Testament po ito nangyari. Ito po'y paalala at ito po'y utos ng Diyos para tuntunin po ito ng Diyos, or babala po ito ng Diyos sa pagsamba ng mga Diyos-Diyusan. Na kumbaga mayroong maghihikayat sa inyo ng mga propeta, manghuhula, para daw ay maglingkod ka ng mga Diyos-Diyusan. Ang sabi ng Diyos sa versikulo 3 is, huwag kayong makikinig sa kanila kahit magkatotoo ang kanilang hula. So, kahit pa magbigay sila, kahit pa magpakita sila ng mga kababalaghang mga pangyayari, mga himala, no? Kahit magkatotoo pa daw ang hula nila, tapos hikayatin kang magsamba kayo ng Diyos-Diyusan, kailangan nyo sambahin itong mga ribulto, kailangan sambahin ito ninyong mga larawan, ay sabi ng Panginoong Yahweh, sabi ng Panginoong Diyos, ay huwag kayong makinig sa kanila kahit magkatotoo ang kanilang hula. Yaon daw ay pagsubok lamang sa inyo
ng Diyos or ni Yahweh, no? Kung talagang iniibig ninyo ang Diyos ng buong puso't kaluluwa, siya lamang daw ang inyong sundin. Dapat ang Diyos lang talaga sundin sa pamamagitan ng kaniyang salita. Magkaroon kayo ng takot sa kanya. Sa verse 4, no? Magkaroon kayo ng takot sa kanya at sundin ninyo ang kanyang mga utos. Paglingkuran ninyo siya at manatili kayong tapat sa kanya. Diyos lang ang kailangan nating paglingkuran. Pag mayroong manghihikayat sa inyo na sambahin ninyo itong Diyos-Diyusan, rebulto, ito pong gawa ng tao, inuukit ng kamay ng tao, tapos may maghihikayat sa inyo, mga manghuhula, mga manggagamot, tapos manghuhula, false prophet, hikayatin kayo na sumamba ng mga Diyos-Diyusan, huwag talaga ninyo, huwag kayong makinig sa kanila, huwag talaga kayong maniwala sa kanila kahit magkatotoo pa ang kanilang mga hula, no? Tapos ang sabi ng Diyos talaga ay dapat ang Diyos lang ang inyong sundin, magkaroon kayo ng takot na sa Kanya at sundin ninyo ang Kanyang utos, paglingkuran ninyo siya at mananatili kayong tapat sa Diyos. Hindi rebulto ang Diyos, hindi Diyos-Diyusan ang Diyos. Siya po ang Diyos na tagapaglikha sa lahat ng bagay, sa mga langit at ng lupa. Siya po ang may-ari sa lahat. Siya po ay Diyos na Espiritu. Hindi po rebulto, hindi po Diyos-Diyusan. Kaya pag mayroong mga manghihikayat sa inyo, sambahin ninyo itong rebulto, ito kailangan magkaroon kayo nito, bumili kayo ng mga larawan para sambahin ninyo, huwag kayong maniwala dahil yon ay galit na galit ang Diyos, no? Sabi nga ang Diyos sa bersikulo 5, at ang propitang yaon o ang nagbibigay ng kahulugan ng panaginip ay dapat patayin pagkat inuudyukan niya ang mga tao upang maghimagsik kay Yahweh. Ito po'y ito po'y gawa na paghihimagsik kay Yahweh or sa Diyos, no? Pag kayo po'y inuudyukan ng mga manghuhula, yung mga manggagamot, itong mga false prophet, inuudyukan po kayo na magsamba ng mga Diyos-Diyusan, sabi ng Panginoon, itong propita na to, manghuhula na to, ay kailangan, no, ay dapat daw siyang patayin. Ito po mga nagaganap noon po sa lumang tipan, no? Kaya dito naman sa ating panahon ngayon, hindi naman natin papatayin dahil iba naman ang panahon natin ngayon. Mayroon namang tinatawag na justice system sa bawat bansa, no? At saka hiwalay naman talaga ang church, ang relihiyon, at saka ang gobyerno. Kaya hindi na po itong mangyayaring papatayin, basta kayo yun po yung nangyari sa lumang tipan sa panahon sa pangunguna ni Moses talaga, mga kabransis. Kaya sa atin pong mga believers of Christ, hindi naman papatayin niyang mga tao na yan kahit sumasamba sila ng mga Diyos-Diyusan. Ngunit po, no, kailangan talagang malalaman nila na yan po'y hindi kalooban ng Diyos, yan po'y ikinagagalit ng Diyos, no? Kasi kung ngayon hindi naman papatayin, pag sumasamba ka ng mga Diyos-Diyusan, mayroong naghihikayat sa iyo, yung mga false prophet na naghihikayat, nag-uudyok sa inyo para kayo magkaroon ng Diyos-Diyusan at sumamba ng Diyos-Diyusan, noon papatayin, ngayon ay hindi naman pwedeng patayin mo. So ngayon talaga ay nasa ano na po tayo, nasa panahon ng ating Panginoon Jesucristo, sa grasya. Kaya mayroon na po kahit ang mga tao ngayon ay gumagawa ng ganyang ikinagagalit ng Diyos, ngunit may nakatakdang panahon para po sa araw ng paghuhukom, no? The judgment day talaga ang inaantay na yaon, no? Ngayon hindi na pwede yung papatayin, no? Ngayon wala na, hindi na yun applicable na papatayin pag sumasamba ng Diyos-Diyusan. Kaya lang patuloy po ang mga alagad ng Diyos na magturo na hindi yun kalooban ng Diyos, at tayo po'y ang sasapitin natin yan sa huling araw, sa araw ng paghukom, ay talagang paparusahan niya ang lahat ng sumasamba ng mga Diyos-Diyusan. Yun po ay nakasulat po sa Revelation. So yung time na pagdating talaga sa araw ng paghukom, talagang ihuhulog sa isang lawang apoy doon po sa Revelation 21 verse 8 talaga, mga kabransis. Kaya mga kabransis, yun lang po ipaalala, no? Dahil hindi talaga yun kalooban ng Diyos, no? O pagdating sa oras na hindi ka pa nagsisisi, gumagawa ka pa ng pagsamba ng Diyos-Diyusan, no? Tapos mamamatay ka, no? Sa kasalanan na yan, mamamatay ka dahil nagpatuloy ka sa ganyang gawain, sumasamba ka ng Diyos-Diyusan. So ikaw po ay
antabay na lamang, ano ka na, no? Nag-aantay ka na lang sa pagdating ng paghukom, sa araw ng paghukom, araw ng kaparusahan, no? Kaya ngayon, marami mga tao na hindi interested, marami mga tao na hindi binigyang pansin ng ganitong aral sa Biblia. Para sa mga unbelievers ay walang bisa lang po itong mga pangangaral na ito dahil talagang mananagot ang bawat isa na gumagawa sa pagsamba ng Diyos-Diyosan. Dahil pag mamatay ka na ganun pa rin ang ginagawa mo, talagang ang sasapitin mo ay talaga ang parusa, no? Yun talaga ang sasapitin sa mga taong gumagawa ng mga kasalanan labag sa kalooban ng Diyos, no? Yun mga kabransis, kaya kailangan tayong matuto sa Biblia, matuto tayo sumunod sa Diyos sa kaniyang salita, no? Ang pagsamba ng Diyos-Diyosan mula pang lumang tipan hanggang sa bagong tipan, ganito pa rin ayaw at saka hindi kalooban ng Diyos yan, no? Hindi ka naman papatayin sa ating henerasyon ngayon sa bagong tipan, ngunit may nakalaan na kaparusahan sa bawat isang nagpapatuloy ng ganyan. Kaya dapat magsisi ang bawat isa at magbigay ng pansin, no? Para magbigay talaga ng panahon, time, at bigyang pansin ang mga banal na kasulatan na itinuturo po sa inyo. At dito na lang po tayo mga kabransis, no? Huwag ninyong kalimutan na ang Diyos po'y mapagmahal at mahal kayo ng Panginoong Hesus at purihin ang ating Diyos na buhay, purihin si Jesus na tagapagligtas, purihin ang ating Panginoon. To God all be the glory. God bless, brothers and sisters.